With another girl on the plane, with another heart. Welcome back again mga sir, this is OX back again with another video. Last vlog ko kasi, nag-install ako ng mga speakers, ayan. So ano po yan, J-Carbon po yan ni Joson, yung D15. May halo po yung 2 mags and 4 mags. So ngayon, syempre, kailangan natin i-testing yan. Tignan natin yung kung ano yung kasing tunog ng mapoproduce ng isang carbon speakers. So bago yan, ito na po siya. Yung ampli na gagamitin natin, na Joson ng Professional Power Amplifier, Moon Pro Max. So Moon, parang iPhone lang yan. iPhone Pro Max, parang ganun. Yung kung ganyan yung pangalan niya. So, syempre, this is a Class H. Pero kung kakaiba dito, this is a 4 channel po yan na Class H. So, bihira na tayo makakita ng Class H na 4 channel. Karamihan kasi makita natin mga Class D, ganyan. Class TD, ayan. So, meron na ngayon Class H na gawa ni Joson. So, yung design niya, syempre, inspired by Ashley. Kaya, yung Ashley kasi parang Thailand yan eh. Yung manufacturer ng Ashley. Parang tawagin na rin natin na Thai concept na yung or Thai look na yung amplifier na to. Meaning 4 channel pero hindi po yan 1300 watts ha. Yung rating niya kasi is ng 2000 watts max power po ha, hindi RMS. Max power na po, which is yung 4 channel kasi max power is 2000 watts times 4. So for 4 channel. So yan, makita natin yung harapan niya. Very design ng mga Ashley amplifiers. 3 RU. 1, 2, 3. Sa likod, so alam natin na makikita natin ito sa mga Thailand na amplifiers eh. Yung mga ganitong may kulay-kulay, gano'n. So makita natin dito, meron sa channel A, channel B, channel C, channel D, inputs, and then syempre may output po siya sa kada channel. Ito yung makikita nating modes dito. Yan, stereo. Ibig sabihin, dalawang input mo dito. Yan, stereo po yan yung labas niya. Stereo rin yung yung out mo or yung DC chain mo. Parallel, kahit isa lang yung XLR yung papasok mo dito, may output ka na dito ng dalawa. Kahit isa lang yung input mo sa channel A and B. Same thing rin sa channel D and C. Kung nagparallel ka, isa lang yung input mo sa C, pwede mo nang gamitin yung C and D na channel or yung out dito. Either gumamit ka ng ng speakon or yung binding post. Kasi minsan yung speakon kung low quality is parang nagme-melt sa sobrang init kung malakas yung current na dumadaan sa speaker wires natin. Kaya ingat-ingat tayo. Pili tayo ng mas malalaking gauges ng speaker wire. Siyempre may bridge po yan. So kung mag-bridge ka naman, ayan, dalawang channel yung gagamitin mo. So magbi-bridge ka dito, siyempre dalawa rin yung mabibridge mo kasi 4 na channel lahat. Channel A and B, bridge, ito, positive and negative. Same thing rin dito sa C and D. Kung magbi-bridge ka. So 3 yung modes niya. And then, yung maganda dito, so kung gusto mong gawing mid-high yung channel A and B, pwede mo ditong iset sa high pass filter. So yung mangyayari dyan is tinatanggal yung low frequency ng ganitong channel, yung dalawang output nito. Pero kung gawin mo naman tong base sa channel C and D, select mo lang sa low pass filter. So puro na yan base yung lalabas dito. Wala na masyadong mid-high frequencies. So yan yung very flexible yung amplifier nito. Kahit wala ka ng crossover, mag-input ka lang dito sa mixer. For example, mag-input ka dito sa mixer ang channel 1 sa A and then channel 2 or right sa C. Ayan. So kahit wala ka ng processor or EQ na lang yung gagamitin mo, mas maganda kasi kung may EQ. So pwede mo rin i-bypass kung gusto mo full range yan. May bypass po yan. And syempre may input sensitivity tayo para ma-adjust yung natin yung voltahe na pumapasok sa yung pumapasok na signal sa ating amplifier. So ngayon, unbox, i-check na natin to para makita natin yung loob kung ano yung components na ginagamit. Lalim ng baon ng boat. So ito na mga sir yung laman ng ating Joson Moon Pro Max na 4 channel Class H power amplifier. So medyo siksik ng naman ito kasi mga around mga 36 kilos yung bigat niya, and yung isang tao siguro mahirapan magbuhat nito. Kaya kailangan natin ng alalay kung hindi ka pa sanay sa mga buhatan na kagaya ko. So kaya bihira na ako magbuhat dyan sa 3rd floor kasi alam na natin na puro na mabibigat yung mga gamit ko ngayon. Kaya dito sila tayo sa baba.
Mas malapit sa kalsada, mas better kasi malapit sa garahe. So ayan na, ito na siya. Unahin natin yung power supply niya. Meron itong 120/60/0. Yan yung ano niya, yung transformer niya, yung power supply. Although nakita ko sa manual yung nakalagay is 126 and 63 ata, yung ganun. Pero ano hindi lang dito 120 lang. So correction na natin, siguro printing issue or nang mali yung nakalagay sa sa parang brochure na nakalagay or naka-advertise, parang ganun. So ito tignan natin, this is only 120/60 lang yung niya, yung power supply niya, para may correction tayo. So sa power transistor naman na ginagamit is NJW21193. So bilangin natin kung ilan ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10, hindi kasali ito yung dalawa. So correct me if I'm wrong kung steps pa tawag dito. So 10 pairs per channel, 10, 20, 40, 80. So 80 lahat yung NJW power transistors na nakalagay dito. So medyo alam naman natin yung NJW kasi medyo pricey yung niya, yung presyo niya compare natin sa Toshiba or yung mga ordinary yung China lang na na power transistor. So ito medyo ng magandang klase ng power transistor yung ginamit. So hindi lang ko sure kung original or fake, kasi meron yung fake kasi na napapanas yung niya, yung printing. Sa kapasitor naman na ginagamit is meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 16 sa isang side. Then syempre meron po yan sa baba kasi naka 4 channel to. Yan, 16 plus 16 is 32. 32 ba? So tama, 16 is 32 lahat. So dito, yung for 16 dito sa kabila, din sa ilalim, dito naman sa kabila. So marami naman pala siyang storage for power kasi malaki naman yung capacitors na. So tignan natin yung value nito. Ano nga ba? 80 volts, 10,000 microfarads. Yun. And medyo na na disappoint lang ko kasi parang hindi tama yung nakalagay sa sa brochure. Dito kasi 120 lang nakalagay and 63 sa brochure iba. So ayan, correction lang sana. Ayusin na natin yung yung labeling natin para hindi malito yung kasi importante yan kahit 2 or 3 more volts is malaki na yung bagay sa power supply. So ayan. Again, this is the Joson Moon Pro Max Class H 4 channel. So yan ang naman niya. Summarize ko, power supply 120 120/60/0 ganun. So power transistor is NJW21193, 10 pairs per channel. So a total of 80 power transistor NJW, lahat na po yan. 16 capacitors per side. Dito 16 rin sa kabila, total of 32 pieces. So ngayon sa setup natin, yung channel 1 gawin nating ng mid-high, and then yung channel 2 hatiin natin yung 4 na speakers kung kakayanin ng amplifier natin. So medyo matutorture yung natin, yung amplifier natin. So kasi alam ko na siyempre hindi yan match sa mga halimaw na carbon fiber. So yung setup ko, ayan, hindi na po ko ngayon gagamit ng ganito. Yung Thailand sa pure lang talaga. Tignan natin yung capabilities ng amplifier nito or yung raw power niya kasi hindi tayo magpaprocessor. Ito lang, gamitin natin yung mga features niya gaya nito sa likod. So punta tayo sa likod. Ayan. So channel 1, po yan, naka mid-high setup, naka high pass filter. Ayan, yung sinasabi ko kanina, kung naka parallel, kahit isa lang yung input natin. Ayan sa left yan ng channel ng mixer natin ng channel 1. So yan, naka-connect yung dalawang mid-high natin sa dalawang airbus niyan. Yan. So channel 2, naka parallel din. Yung pinakaiba lang is naka low pass filter po siya. So ibig sabihin yan, pang base yan na settings. Kahit hindi na tayo mag-crossover, nandyan na na pwede natin iset. Pero hindi gaya sa Art, meron sa Art kasi maganda is may sweepable yung crossover niya. Pwede natin ilipat sa matigas or sa very low na frequency. Ito lang yung disadvantage niya, wala po siyang sweepable na crossover points. Ayan. So ito naman yung sa base, yan. So ito baliktad yung polarity nito kasi iwan ko sa wiring siguro natin na nag-troubleshoot ko muna bago tayo magpatugtog kasi kanina nag-cancel So yan, very simple na setup lang, wala na tayong ibang etcheburetche processor. Direkta na lang sa sa mixer. So try natin ulit. Tanggalin natin yung base, sa mid-high tayo.
Yan, mid-high natin. Itong bass. Dalawang channel. Yan. So, ito yung mixer ko. So, yan yung tunog ng bass natin. Napapansin natin medyo ano lang, login lang yung input natin kasi wala tayong processor. Ito lang yung problema, kung wala tayong processor is hindi natin mapipigay yung amplifier natin. Kaya ito, kahit punuin pa natin ang volume, hindi natin mapipigyan ng ilaw yung signal. Kaya dagdagan natin. Yan. Diyan yung levels na ano sa mga dito, mga 11 o'clock nagbibigay na sa ng signal dito. So masyado kasing mababa yung ano natin yung gain staging, or wala tayong gain staging kasi direct lang tayo sa mixer. So pero satisfied naman ako sa tunog niya. So sound check na tayo. So yun mga sir, yung testing natin pero medyo quality check na lang muna tayo kasi alam natin na hindi naman kaya talaga ng ganyang amplifier yung yung 4 channel na costage, yung 4 na baho kaya medyo in-overdrive ko sa and medyo bitin pa rin yung tunog. So naman, may ampli talaga na dedicated para dyan. So yan yung abangan yung mga sira, yung full setup nito ng yung carbon fiber subs, pero dito na nilalagay sa turbo sub. Gagamitin natin yung malalaking class H or halimaw na Joson amplifier na gagamitin natin. So yan muna, quality check lang muna yan, hindi pa yan pure na puwersa ng ating speakers kasi sa dinemo ko lang yung yung bagong amplifier niya, which is typically pang mid-high naman talaga yung maganda sa ganyan, pang pili natin paggamitin pang mid-high yan. So yan mga sala, thank you again sa panonood and see you in the next vlog. May part 3 pa tayo sa carbon fiber speakers ni Joson.